Nakakita ka na ba ng gusaling parang obra maestra? O yung parang nakalutang sa ere? Paano naman ang isang library na mas mukhang galing sa hinaharap kaysa sa pelikula? O kaya ay isang building na kamukha ng dambuhalang picnic basket? Ang mga ito ay ilan lamang sa mga kakaibang building at sa ngayon, ipapakita namin sa iyo ang 10 sa mga pinakakakaibang gusali sa buong mundo. Mga disenyo na parang imposible pero totoo pala. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Museum of Contemporary. Isang museum na parang galing sa outer space, ganyan ang hitsura ng Museo de Arte Contemporánea de Niterói sa Rio de Janeiro, Brazil. Disenyo ito ng kilalang arkitektong si Oscar Niemeyer at natapos noong 1996. Ang hugis niya ay parang lumilipad na UFO na nakatayo pa sa gilid ng bangin. Mula rito, tanaw mo ang ganda ng Guanabara Bay, ang lungsod ng Rio, at ang iconic na Sugarloaf Mountain. May taas itong 16 meters at isang dome na 50 meters ang lapad at 3 palapag, ang kabuuan ng gusali, at napapaligiran ito ng isang reflecting pool na lalo pang nagpapaganda sa kabuuang itsura. Para makapasok, kailangan mong lakarin ang isang mahaba at paikot na ramp na parang entrance sa isang futuristic spaceship. Sa loob naman, makikita ang mahigit 1,000 obra ng modernong sining mula sa koleksyon ni João Satamini, ang ikalawang pinakamalaking contemporary art collection sa buong Brazil. Pero hindi lang sa mga artwork ito bumida. Ang kakaibang disenyo at tanawin ang tunay na nagpapatingkad sa museum na ito. Kaya kung mahilig ka sa sining at arkitektura, hindi mo dapat palampasin ito. Number 9, One Central Park. Kung sa tingin mo ay impossible ang vertical garden sa isang skyscraper, isipin mo ulit. Sa One Central Park sa Sydney, Australia, hindi lang sila nagtayo ng matataas na gusali, ginawa pa nila itong buhay na garden. Disenyo ni Jean Nouvel, binubuo ito ng 2 tore, isa ay 16 na palapag, at ang isa naman ay umaabot sa 33. Ang kakaiba dito ay balot ito ng higit 250 na klase ng halaman at bulaklak na nagbabago ang kulay at itsura depende sa panahon. Sa itaas, may mga salaming nakaanggulo para i-reflect ang araw pababa, para siguradong makakasinghot ng liwanag ang mga halaman. Sa gabi, nagiging isang malaking light show ang buong gusali. Sa ibaba naman, may public park kung saan pwedeng magpahinga, maglaro ng chess, o manood ng pelikula sa open air. Dati itong lumang brewery, pero ngayon ay isang buhay na hub para sa mga cafe, shops at restaurants. Hindi lang ito maganda, eco-friendly din. May 5-star Green Star rating at sariling tri-generation plant para sa malinis at mababang carbon energy. Hindi mo mapapaniwala ang totoo hanggat di mo ito makita sa personal. Number 8, Beijing Subcentral Library. Isang library na parang napadpad sa gitna ng gubat. Ganyan ang vibes sa Beijing Subcentral Library sa China. Dinisenyo ng firm na Snoheta, ito ay may pinakamataas na glass walls na may 16 meters ang taas na para kang nasa loob ng isang higanting greenhouse. Sa loob, makikita mo ang mga haliging kahugis ng puno, kaya para ka talagang nagbabasa sa ilalim ng mga sanga. May amphitheater din sa gitna na may malalawak na baitang kung saan pwedeng magbasa, tumambay, o manood ng events. Meron din itong central forum kung saan pwedeng magpahinga, makipagkwentuhan, o magbabad sa libro. Isa itong perfect na halo ng park at library, isang pampublikong espasyo na hindi lang pang-aral kundi pang-relaxation din. Bukod sa pagiging tech-savvy at environment-friendly, may pinakamataas din na sustainability rating sa China, ginagamit din ito ang pinakamodernong sistema sa air control at ilaw at tila isa itong green wonder ng modernong panahon. Number 7, The Pyramid of Tirana. Ang Pyramid of Tirana sa Albania ay isang gusaling sobrang kakaiba at astig. Noong 1988, itinayo ito bilang museo para sa dating communist leader na si Enver Hoxha. Pero kung titingnan mo ngayon, parang itong futuristic na pyramid o isang agilang nakabuka ang mga pakpak. Pagkatapos bumagsak ang komunismo noong 1991, ilang ulit nagpalit ng gamit ang gusaling ito. Naging conference center, naging base ng NATO noong Kosovo War, at kalaunan ay naging tahanan ng mga TV at radio stations. Para bang lahat na lang ng papel nagawa na nito. Noong 2018, sinimulan itong i-renovate ng mga architect mula sa MVRDV at ngayon ay kilala na bilang TUMO Center, isang tech at creativity hub para sa mga kabataan. Opisyal itong nagbukas noong 2023 at sa loob, may mga workshops, cultural events, bars at restaurants. At kung mahilig ka sa adventure, pwede ka pang umakyat sa tuktok ng gusali para makita ang tanawin ng lungsod ng Tirana. Simbolo ito ng paglalakbay ng Albania, mula sa madilim na nakaraan papunta sa makabagong kinabukasan. Number 6, Zhuhai Jinwan Civil Arts Center.
Kung may gusaling parang straight out of a sci-fi movie, ito na yon, ang Jinan Civic Arts Center sa China. Dinisenyo ng world-renowned firm na Zaha Hadid Architects, ang lugar na ito ay parang isang high-tech na obra na tumayo sa gitna ng lungsod. Matatagpuan ito sa Aviation New City ng Jinan at binubuo ng 4 na pangunahing bahagi, isang Grand Theater, multifunctional hall, science center at isang art museum. Nakaayos ang mga ito sa paligid ng isang central plaza, parang open-air living room na pinalilibutan ng salamin at arkitekturang para kang nasa hinaharap. Inspired ang design sa mga pattern ng ibon, kaya ang mga canopy at bubong ay mukhang mga pakpak na gawa sa steel. Iba't iba rin ang ambience ng bawat bahagi. Ang theater at museum ay maliwanag at maaliwalas, habang ang science center at hall ay medyo madilim at dramatic ang lighting, perfect para sa mga interactive exhibits. Simula nang magbukas ito noong 2023, naging paboritong pasyalan ito ng mga lokal at turista. Isa itong cultural hub na hindi lang para sa mata, kundi para sa isip at imahinasyon mo rin. Number 5, Palais Bleu, France. Ang Palais Boules, o mas kilala bilang Bubble Palace, sa Timog France ay mukhang set ng fantasy film. Dinisenyo ng Hungarian architect na si Antti Lovag at itinayo mula 1975 hanggang 1989, ang gusaling ito ay orihinal na pagmamay-ari ng French industrialist na si Pierre Bernard. Noong 1992, binili ito ng fashion icon na si Pierre Cardin. At mula noon, naging venue na ito ng mga fashion shows, film festivals, photoshoots, at kahit music videos tulad ng K-pop ni Travis Scott. Tulad ng pangalan nito, parang mga bulan ng sabon ang disenyo. May konektadong mga spheres na walang tuwid na linya dahil ayon kay Lovag, boring daw ang mga straight lines. Mayroon itong 29 na kwarto, 10 bedrooms, 11 bathrooms, isang napakalawak na panoramic lounge, open-air amphitheater, mga pool, at waterfalls. Pwede mo rin itong rentahan para sa events. Kaya kung trip mong mag-party sa loob ng dambuhalang bula, dito mo na gawin. Number 4, the Gilder Center, USA. Kung mahilig ka sa science at gusto mong makapasok sa isang gusaling parang galing sa fantasy movie, punta ka sa Richard Gilder Center sa New York City. Bahagi ito ng sikat na American Museum of Natural History at dinisenyo ito ng Studio Gang, isang architectural firm na kilala sa kakaibang ganda ng mga proyekto. Ang loob ng building ay may 6 na palapag at ang pinaka-highlight ay ang Kenneth C. Griffin Exploration Atrium. Para kang nasa loob ng isang kuweba o canyon na may mga pader na parang natural na bato at may tulay na parang sinadya para sa adventure. Ginamit nila ang teknik na tinatawag na shotcrete kung saan inispray ang semento sa bakal para gayahin ang itsura ng natural rock formations. Sa loob nito ay meron ding insectarium, butterfly vivarium, at ang interactive na Invisible Worlds experience kung saan makikita mo ang mga bahagi ng kalikasan na hindi mo karaniwang napapansin. Hindi lang ito isang gusali. Isa itong educational na pakikipagsapalaran na tiyak magugustuhan ng lahat, bata man o matanda. Number 3, Longaberger Basket Building. Kung sa Pilipinas may mga bahay na hugis kastilyo o UFO, sa Ohio, USA naman ay may opisina na hugis picnic basket. At ito ang Longaberger Basket Building sa Newark, Ohio. Na-inspire ito sa best-selling na produkto ng Longaberger Company, isang handcrafted basket. Noong 1997, ipinagawa ni Dave Longaberger ang kanilang headquarters na eksaktong hugis ng basket, may 7 palapag at heated handles pa para hindi magyelo tuwing winter. Sa loob, merong napakalawak na atrium at eleganteng hagdanang gawa sa cherry wood. Bagamat nagsara ang kumpanya noong 2018, hindi pa tapos ang kwento ng gusaling ito. Dahil ngayon, ginagawa na itong luxury hotel. Sino ang mag-aakalang isang simpleng disenyo ng basket ay pwedeng gawing iconic na landmark? Creativity talaga ang puhunan sa kakaiba at kamanghamanghang arkitektura. Number 2, K-Quarter Tower. Kung may gusaling marunong sumayaw, ito na siguro yon, ang K-Quarter Tower sa Sydney, Australia. Dati itong AMP Center na itinayo pa noong 1976, pero niredesign ito mula 2018 hanggang 2021 para maging isa sa pinakamodernong skyscrapers ng bansa. Ngayon, may taas itong 216 meters at may 54 na palapag. Pero ang pinaka-cool sa lahat ay ang disenyo nito na parang mga block na patong-patong at patwist habang tumataas, na parang gumagalaw o sumasayaw habang tumitingala ka. At imbes na gibain ng luma, in-upcycle ito ng mga architect, pinanatili ang mahigit 65% ng orihinal na istruktura. Dahil dito, sobrang laki ng natipid sa carbon emissions, kaya eco-friendly pa. Makikita mo rito ang tanawin ng Sydney Opera House at Royal Botanic Gardens.
Kaya kung gusto mong makita ang kombinasyon ng sustainability galing sa design at modernong arkitektura, ito ang building na hindi mo dapat palampasin. Number 1. Waldspiral, Germany. Kung gusto mong manirahan sa isang building na parang galing sa fairy tale, kilalanin mo ang Waldspirale sa Darmstadt, Germany. Dinisenyo ito ng Austrian artist at architect na si Friedensreich Hundertwasser at para talaga itong isang makulay at mahiwagang mundo. Ang buong gusali ay umiikot pataas na parang higanteng shell ng snail. Walang tuwid na linya, puro kurba at hugis na parang likha ng kalikasan. Sa bubong, may berdeng oasis na puno ng damo, palumpong, at mga punong parang mini forest. Sa loob nito ay may 105 apartment units, at bawat isa ay may sariling unique na bintana, walang pareho. Ang iba nga ay may punong tumutubo sa loob mismo ng kwarto at tinatawag nila itong tree tenants. Ang courtyard naman ay may munting lawa at playground, habang ang mga pader ay kulay earthy tones na may kasamang makukulay na ceramic columns na para kang nakatira sa loob ng isang artwork. Matatagpuan ito sa intersection ng Friedberger Straße at Büdinger Straße, kaya madaling puntahan. Bagamat sarado na ang rooftop cafe at bar, nananatili itong popular sa mga turista at lokal na residente. Para kang nakatira sa loob ng isang magical na wonderland na sobrang kakaiba, sobrang ganda, at parang nasa panaginip mo lang makikita. At dito na nagtatapos ang 10 gusali na sobrang kamangha-mangha na parang hindi totoo. Mula sa mga building na hugis basket hanggang sa mga spiral na bahay na parang galing sa isang pantasya, tunay ngang walang limitasyon ang imahinasyon ng tao pagdating sa arkitektura. Kung nag-enjoy ka sa biyahe nating ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kagulat-gulat at nakamamangha mula sa Noel Polo TV. Maraming salamat sa panonood at patuloy tayong maglakbay at mamangha sa mga hiwaga ng ating mundo. Hanggang sa susunod na video, paalam at ingat!